Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po'y magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. At sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Magumpisa na po tayo at komentuhan po natin mga kababayan. Ito pong pahayag ng tagapagsinungaling di umano ng Malacanang at tinatawag din po na nag-iisang reyna ng fake news ni Tony Roque. At talagang isinisisi pa po sa dating Pangulong Duterte ang napakalaking utang ng bansa. Ito po mga kababayan at ginagawa pong tanga ang mga Pilipino. Siya lang po ang ubod ng talino. Ito po mga kababayan. Pakinggan po natin siya kung paano po niya pasinungalingan mga kababayan. Ito si Chris Lawrence at ang jowa Tayong mga pagkakautang, ito po'y normal naman sa ibang bansa para maibigay na tulong sa ating mga kababayan. At tandaan po natin, lumaki ang utang, hindi po sa panahon ngayon lamang. Lumaki ang utang dahil naman na po ni Pangulong Marcos Jr. ang napakalaking utang na nakuha ni dating Pangulong Duterte. At ito'y napabayaan di umano dahil sa mga pang-aabuso sa farm money at sa mga ghost projects noon ng Build. Tayong mga pagkakautang, ito po'y normal naman sa ibang bansa para maibigay na tulong sa ating mga kababayan. At tandaan po natin, lumaki ang utang, hindi po sa panahon ngayon lamang. Lumaki ang utang dahil naman na po ni Pangulong Marcos Jr. ang napakalaking utang na nakuha ni dating Pangulong Duterte. At ito'y napabayaan di umano dahil sa mga pang-aabuso sa farm money at sa mga ghost projects noon ng Build. Tayong mga pagkakautang, ito po'y normal. Yan po mga kababayan, ibang klase po. Ang pagkakautang daw po ay namana pa, naubod ng laki mga kababayan. Totoo po ba yun mga kababayan ang sinasabi po ng nag-iisang reyna ng fake news? Ng utang daw po na napakalaki ay sa panahon daw po ni dating Pangulong Duterte. Tingnan po natin at tingnan din po natin ang nagawa sa loob ng 6 na taon ni dating Pangulong Duterte. Unahin po natin ang iniwan pong utang ni Pinoy sa kanya pong panunungkulan mga kababayan. Ito po. Yan po ang iniwang utang ni Pinoy mga kababayan. 6.4 trillion. Yan po ang utang na iniwan ni Pinoy na wala po tayo halos nakita na bill better more mga kababayan. Ito yan po. At ito naman po mga kababayan ang utang ni dating Pangulong Duterte na meron pa pong pandemya. Nagkaroon pa na po ng pandemic. Kahit po may pandemic ay tuloy-tuloy po ang build. Hindi po ba? Yan po ang utang na sinasabi raw pong napakalaki. 12.09 trillion sa loob ng 6 na taon mga kababayan. Kay dating Pangulong Duterte, nag-increase po siya sa dami ng proyekto, build at napakaraming nagawa. Nalinis pa ang dagat, ang Manila Bay, ang Boracay at ang Ilog Pasig at napakaraming nagawang pantalan, airport. Hindi po ba? At isang damukal po na mga tulay, karsada at mga bypass, sari-sari na mga proyekto. Meron pang kalamidad at isang damukal na problema natin nung pandemya. Hindi po ba? Ang na-increase po niya ay 6 trillion po. 6 trillion mahigit sa loob ng 6 na taon. Nakautang po ang dating Pangulong Duterte dahil sa dami ng project. Kung susumahin mo po, 1 trillion a year. Sa loob ng isang taon, nakakautang ng 1 trillion ang dating Pangulong Duterte dahil sa kanyang mga programa. Hindi po ba? Ang tanong na sinasabi daw po na napakaraming utang daw po iniwan. Paano naman po yung utang nila? Magkano na po ang utang ngayon ng Pilipinas? Ito pong as of March, March pa lang, nung March. At nadadagdagan pa po ang utang at uutang pa po sila ng 1 trillion. Di po ba mangungutang pa sila ng 1 trillion? Di madadagdag pa po sa utang nitong March. Ito po ang utang na sinasabi po na si dating Pangulong Duterte daw po ang napakaraming inutang
mga kababayan. Ito po ang inutang po ng tinatawag na administrasyon na bangag at bongit ng kanyang ate. Ang utang po nila ngayon ay 18.49 trillion pesos as in March, mga tambay. As of March 2026. 18.49 trillion at papalo pa po yan ng mahigit 19 trillion dahil nangungutang pa po sila di umano ng 1 trillion. Hindi po ba? Eh di halos aabuti na po ng 20 trillion yan. Samantalang no iniwanan ni dating Pangulong Duterte na isang damukal po na proyekto ay 12.09 trillion. Ngayon po, kung isasama mo pa ang mga inuutang nila, patuloy na inuutang, pati ang plano nilang 1 trillion, 18.49 trillion na po ang utang ng bansa. Gaano na po kalaki ang naidagdag po nila sa utang na napakaraming programang nagawa ni dating Pangulong Duterte. May pandemic pa, may pandemya pa na kailangan natin bumili ng isang damukal na baksin at siyempre po ng proteksyon ng ating mga kababayan, lalong-lalo ang ating mga doktor at ang ating mga nurse. Hindi po ba sa buong Pilipinas? 12.09 trillion. Mga kababayan, 6 na taon. Nag-increase ng 6 trillion mahigit ang dating Pangulong Duterte magmula kay Pinoy. Eh ngayon, 3 taon pa lang po sila, mga kababayan. Mag-4 na taon pa lang po sila. Ang in-increase na po nila ay mahigit 6 trillion na po. Mahigit 6 trillion na. At kakabila pa sa 7 trillion sa loob lang po na mag-4 na taon. Malapit na po. Kakabila na 7 trillion ang inutang nila. Ganun po ba, mga kababayan? At baka pumalo pa po yan na mahigit 10 trillion pag natapos po ang termino nila. Ang tanong, sino po ba talaga ang nagsisinungaling? Ang nagsisinungaling po ba yung ibinibintang kay dating Pangulong Duterte na mga inutang na may nahita ang Pilipino? Ang mga Pilipino ay napakaraming nahita doon sa ginamit na 6 trillion mahigit ni dating Pangulong Duterte sa loob ng 6 na taon. May pandemya pa at tuloy-tuloy ang build. Hindi po ba ngayon? Ano po ang nahita natin sa mahigit 6 trillion o papalo na ng mahigit 7 trillion ang inuutang nila na wala pang 4 na taon? Ano po ang napala natin? Ano po napala ng Pilipino? Maliban po na tayo po ibaon sa utang at bagsak na ekonomiya at ang ating inflation ay napakataas. Bagsak ang piso. Walang mga investor na malaki pumapasok sa ating bansa. Puro po kasinungaling ang pagtatakip at gamit po ang malalaking mainstream media para pagtakpan ang ginagawa po nilang kahayupan, kademonyohan sa pera ng taong bayan. Di umano. Ang utang mo, papalo na ng 19 trillion, malapit na. Mangungutang ka pa ng another 1 trillion dahil nga po kailangan daw nila dahil wala ng pera yata ang bansa. Nakita niyo po ang kasinungalingan ng taong ito. Ngayon, isisisi mo sa dating Pangulong Duterte yung iniwan daw po na utang ni dating Pangulong Duterte sa bansa na napakaraming programang nagawa. Samantala ngayon, ni hindi man lang maipagmalaki ng tagapagsinungaling at ang tinatawag na nag-iisang reyna ng fake news ayon kay Atty. Roque, ni hindi man lang po maipagmalaki kung saan po napunta ang mahigit 6 na trilyon sa loob lang ng 3 taon mahigit. At papalo na po ng mahigit 7 trilyon ang inuutang nila. Di umano. Ano po ang mga achievement niyan? Male-maleta? Yung po ang nakita nating achievement. Ang nagsiyaman po ay ang mga politiko, ang mga kaalyado ang nakinabang po ng pera ng taong bayan di umano sa mahigit 6 trillion na nilang nauutang at hihigit pa. Papalo pa ng mahigit 7 trillion ang mauutang nila
ito pong pagpasok na naman at matatapos ang taon ng 2026 ay patuloy pang lolobo ng lolobo ang utang ng bansa. Baka kumabila pa yan ng 20 trillion dahil wala pong programa at patuloy po silang namumulitika at pagpapabagsak sa mga Duterte at kay Vice President Sara Duterte. Tuloy-tuloy po nagkakamal ng pera ang mga kaalyado nila, di umano. Hiyang-hiya naman po tayo sa tagapagsinungaling nila at tinatawag pong basura at tinatawag pong reyna ng fake news. Huwag mong gawing tanga ang mga Pilipino. Huwag mo kaming gawing bobo. May datos, may numero. Ginagawa mong tanga, bobo ang mga Pilipino na ipalalabasin mo ang nangyayari sa bansa na napakalaki na ng utang ng bansa, isisisi mo sa dating Pangulong Duterte. Samantala ngayon, mas malaki pang inutang nyo kay dating Pangulong Duterte ng 3 taon pa lang kayo mahigit. Ang administrasyon nyo, 3 taon pa lang mahigit. Mas nilagpasan nyo pa yung 6 na taon na inutang ni dating Pangulong Duterte na maraming nakita ang mga Pilipino. Isang damukal na programa. Pati taian, excuse me po sa mga kumakain, pati po taian sa Maynila, yung ilog, yung dagat, nilinis. Ilog Pasig, Manila Bay na ginawang taian, nalinis. Pati ang Boracay, nalinis. Pero sa panahon nila, ang nililinis, pera ng taong bayan. Sinisimot ang pera ng taong bayan, nilalagay sa maleta. Di umano. Samantalang si dating Pangulong Duterte, puro po pagpapaganda at pagpapaayos ng bansa para pasukin tayo ng mga investor at hangaan ng ating bansa na kaya pala nating umasenso at umunlad, lalong-lalo po kung ang mga oligarkiya ay susunod sa pamahalaan. Hindi po ba? At ang mga magnanakaw na politiko ay mapipigilan ng kanilang pagnanakaw dahil may political will at merong malasakit at tapang si dating Pangulong Duterte. Hindi po ba? Kaya po mga kababayan, ginagawa lang pong tanga at bobo ng tagapagsinungaling ng Malacanang ang mga Pilipino. Yang mga ganyang galawan, parang galawan po yan di umano ng makakaliwa. Ganyan po ang galawang makakaliwa, di umano. Ginagawang bobo tanga ang mga Pilipino. Sila lang ang mahusay. Iba na ngayon. Claire, huwag mong gawin ng mga Pilipino. Iba na ngayon, madali nang mag-research. Madali na pong mag-research. Huwag mo kaming gawin bobo, tanga. Hindi po ba? Sa kasaysayan po ng ating bansa, ito na po ang massive. Sa panahon po ngayon, ito na po ang grabing korupsyon. Grabe po, talamak na talamak ang korupsyon dahil wala pong nakita ang mga Pilipino na katulad na nangyari at ginawa ni dating Pangulong Duterte. Naubos ang pera ng bayan dahil napunta lang sa kanila. Di umano. Yan po mga kababayan, ang ginagawa po tayong tangat bobo ng tagapagsinungaling po nila at tinatawag po ni Atty. Roque na nag-iisang reyna ng fake news. Hindi ka patamaan ng kulog at kidlat. Hindot ka. Di umano. Maraming salamat po mga kababayan sa nagusto po natin tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at patuloy po nagsusubscribe. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At syempre po, maraming salamat po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Thank you po sa inyo mga kababayan. Shoutout po kay Eric Hershio ng Canada, kay Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, Jem Aris ng United Arab Emirates, Annie Jo, Tatay Nick ng Toronto, Canada, kay Mila Yi, kay Felipe Shapno ng Texas, USA, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Ma'am LB and Sermani ng North Miami, Florida, USA, Rolando Timbol ng Alberta, Canada, Melchorita Espinosa ng Orlando, Florida, USA, Arthur Estranero ng USA at Mika Legaspi.
Maraming salamat po sa inyo mga kabayan at ingat-ingat po kayo sa inyo pong mga paggawa at God bless po sa inyo lahat. Tiis-tiis lang po tayo mga kabayan at dasal-dasal po. At ingat po kayo at Happy Mother's Day po. Happy Mother's Day po sa lahat po ng mga mothers. Happy Mother's Day po sa inyo lahat. Muli po, bye-bye!